nahasikan o nataniman ng salita ng Diyos. So, yung una, sabi rito, ang sinabi ng salita ng Diyos na paalala sa ating lahat, ay sabi rito, makinig kayo. Ibig sabihin, inuutusan tayo ng Diyos o ng salita ng Diyos na makinig tayo at unawain ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Okay? Kapag ang isang tao, tingnan niyo po ang mga hasik dito ay si Jesus Christ. Tinataniman niya tayo ng salita ng Diyos. Okay? So, kapag ang isang tao ay nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman yun inuunawa, si katulad ng bining na laglag sa daan, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang isang uri ng lupa ay natanim sa natanim ang isang klase ng lupa. Sa natanim. Saan tayo inahalintulad? Okay? Kapag, babasahin ko ha, sa 19, kapag ang isang tao nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman yun inuunawa, siya tulad ng binhing na laglag sa tabi ng daan. Tingnan niyo po, katulad nito, nangangaral po ako para sa inyong lahat, ngunit ito ay hindi nyo inuunawa, okay? Hindi nyo inuunawa, hindi nyo iniintindi. Bakit? Kasi meron kayong iniisip, meron kayong naalaala, nandito nga kayo, pero ang isip nyo ay wala dito. So kung ano-ano na iisip nyo, kung ano-ano inaalaala nyo, ito ay ang sabi rito, na kaya nga tayo inuutosan ng Diyos na makinig tayo tungkol sa, kaya tayo may pangangaral na katulad ito, ay upang pag-aralan natin ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasi kapag hindi natin ito naunawaan, ang sabi doon at hindi tayo nakinig, ay tayo ay para lamang inahalintulad tayo sa tabing daan. Bakit ginamit yung salitang sa tabing daan? Meron ba namang nagtatanim sa daanan? Okay? Kapag ang isang tanim may laging nadadaanan, ano nangyayari? So, ibig sabihin, ganun din tayo. Ano ba yung dumadaan sa atin? Okay? Anong mga dumadaan? Bakit hindi na iniisip? May mga dumaraan sa atin kung bakit hindi natin iniisip. Na iniintindi, hindi natin inuunawa. Una, ang dumaraan sa atin, kaya hindi natin naunawaan, mga isipin sa bahay, sa buhay. Iniintindi sa bahay. Problema. Tama ba? So, ito nga yung mga dumadaan sa atin kaya hindi natin naunawaan. Marami tayong iniisip, marami kayong alalahanin. Maraming gumugulo sa inyong isipan. Marahil na nagtatanong kayo siguro, ano ba itong klaseng itong napuntahan natin? Ay, marahil iniisip ng iba na hindi na ako aalis sa aking kinagisnan. Kung ako nagsimula doon sa Katoliko, hindi na ako pag-aalis sa pagiging Katoliko. Ito yung mga dumaraan sa ating puso't isipan. Kung bakit hindi tumitimo sa ating puso't isipan, yung binasa na era, hindi tumitimo, ano? Ang katulad dito, sabi rito, katulad naman tayo ng isang binhing na laglag sa daan. Nadadaanan tayo. O, nadaan sa atin problema, nadaan sa atin mga iba't ibang klase ng pagsubok. Nadaan sa atin na, bakit pa ako aalis? Ano, maaaring iniisip nyo, ito ay isang relihiyon. No, hindi ito isang relihiyon. Ito ay isang tamang relasyon sa Diyos. Kaya tayo nag-aaral para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Tama ba?